Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. For me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Is that we will be able to access the officials' SALNs, but there will be redacted parts. Konti lang naman ang re-redact yan, Pinky. Konti lang talaga, kung tutuusin. Hindi naman masyado talaga eh. Ito lang talaga yung pinag-iingatan mo. Ang tanong ko dyan, Remulla, ano ang parusa kapag nag-declare ng SALN ng isang politician na false information ang kanyang SALN? Okay, heto po. Mainit po itong ating talakayan ngayong umaga na ito, no? Kasi po, ano ba ang dahilan? Ito yung pinakatanong ngayon, ha? Ano ba ang dahilan na itong mga diskaya ay ayaw nang they will no longer participate. Ayaw na nila dito sa ICI na makipagtulungan itong mga diskaya. Bakit kaya? Ano ang nakikita ng mga diskaya? Bakit ayaw na nilang mag-participate dito sa ICI? Kasi duda ako dyan, duda ako dyan. Meron talaga silang nakita at meron talaga silang nalalaman patungkol dyan sa ICI na yan. Kaya ayaw na nila na mag-appear o pumunta doon sa ICI. Okay? That's a breaking news. Okay? At pangalawa nating pag-usapan ay si Bongbong Marcos. Ano ba ang pinoproject niyang personality ngayon sa taong bayan? Naging plastic na ba siya dito? Kasi po kung saan kahit anong scene na makikita mo siya, 'di ba? Ika nga parang there is behind sa kanyang mga actions. Para bang pinipeke niya ang kanyang personality ngayon. Bakit kaya? Mamaya may analysis ako dyan na kunwari nakikinig siya sa taong bayan. Kunwari. Kung makikita mo yayakap yan sa mga bata doon na tinutulungan na doon sa lindol. Ano sa tingin nyo? Naging plastic ba siya doon? O totoo yun? Pag-usapan natin yan. Pangatlo na ating pag-uusapan, bumaba raw ang trust rating ni Bongbong Marcos at itong si VP Sara. Kayo, maniniwala ba kayo dyan? Na bumaba yung kay VP Sara o kay Bongbong Marcos lang? May analysis ako dyan. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? At heto, si VP Sara po, no? Pinanindigan niya at alam ko na itong si VP Sara, itong balita na ito, makikita mo talaga dito na strong leader itong si VP Sara. Malalim ang kanyang pinanghuhugutan dito kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong siya tinanong siya na baka gusto mong magpatulong kay Bongbong Marcos para si Duterte ay maibalik dito sa Pilipinas. Sabi ni VP Sara, ayaw niya. Ayaw niya. Kasi may duda ako dyan, may analysis ako dyan, na malalim po ang pinanghuhugutan ni VP Sara. Dahil yan sa nangyari sa kay Tatay Digong. Okay, pag-usapan natin yan At last but not the least ay itong pagtalaga ni Remulla bilang ombudsman ay ano ba ito? Yan kasi ang nalilito na ang taong bayan ba? Ano ang pakay ni Remulla dyan? Ito, again, this is my own opinion Sariling opinion ko ito. Yang
pagpunta ni Rimulya dyan sa ombudsman na inappoint siya ni Bongbong Marcos, naniniwala ako sa sinabi ni Senator Amy Marcos na may bago na namang script na niluluto sila. Totoo yan. Anong script na ito? Kasi kung pagbabasihan mo ang galaw ni Rimulya, bakit mas uunahin ninyo ang SALN ni VP Sara? Na mas yung SALN ni VP Sara ang kanyang uunahin at itong Farmally issue na alam naman natin this is the under administration of former President Duterte. So halatang halata na straight na papunta ito, blame game na naman ito, i-blame na naman ang mga Duterte in preparation of the 2028 election. Di ba? Mamaya pakinggan natin si Rimulya. Bakit Farmally ang uunahin? Bakit ang SALN ni VP Sara ang uunahin? Sa sangkatutak na bilyon-bilyon na pera ng ninakaw dito ng administrasyon na ito, bakit hindi yun ang uunahin ninyo? Diba? Nakapagtataka. Okay? Pero bago natin ito pag-uusapan lahat itong mga maiinit na issue, guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin ito. Ito ngang bakit itong mga diskaya ay biglang nag-back out. Inuubo pa ko guys ha. Nag-back out, ayaw nang makipagtulungan dito sa ICI. Yan ang alamin natin at yan po ang i-analyze natin. Okay? Una, ito yung binalita ng News 5. Breaking news. They will no longer appear before the ICI, ang mga diskaya. Hindi na makipagtulungan ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o the ICI kaugnay ng anomalya sa infrastructure projects. Anunsyo ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka. Galing pa ito sa ICI ha, confirmed by the ICI Director. Upon the advice of their counsel, ang advice ng counsel ng mga diskaya, they invoke their right against self-incrimination. Ang tanong, bakit ganito po ang galaw nila ngayon? Bakit they want to invoke their rights against self-incrimination ngayon? Kasi may nakikita sila. Okay? Mamaya i-explain natin. And manifested that they will no longer, with the investigation being conducted by the ICI, sabi ng Executive Director na si Hosaka. Ipinaliwanag umano ng mga diskaya na umaasa silang makakakuha sila ng rekomendasyon bilang state witness kapag nakipag-cooperate sila sa ICI. Okay? Umaasa sila na maging state witness. They said that there was a statement by the Commissioner Babes Singson regarding, I'm not so sure sa pronunciation kasi Singson, regarding his own personal take na as of now, there is no witness or person who may be recommended as state witness. Tinatanggap pa rin umano ng komisyon they said that there was, tinatanggap pa rin umano ng komisyon and ibinigay na impormasyon at dokumento ng mag-asawa. Sara at Curly Diskaya hindi na mag-cooperate sa ICI. Malaki ito As in, this is a big news. Kasi po,
Sa tingin ko ang mga diskaya lang po ang susi sa lahat na malalaman kung sino ang mga binibigyan nila ng pera ng komisyon sa mga proyekto. Sila lamang, wala nang iba. No? And maybe and the rest of the contractors, but sila kasi yung malaki ang mga projects na mga nakakuha sila. Ngayon, ang pinakamalaking tanong, bakit ayaw na nila na makipag-cooperate sa ICI? Kasi duda ako rito, may nakikita silang mali. Kasi anong mali? Ako mismo this is my own opinion. Ang una na nakikita kong mali, bakit gawin mong state witness si Martin Romualdez? Kung gawin mong state witness si Martin Romualdez, meaning to say, itong ICI na ito, ako on opinion, nagdududa po ako na kinakampihan na naman ang mga congressman. Not only Martin Romualdez and Zaldico mas kinakampihan nila ang mga congressman compared to these mga contractors, na ang mga contractors po ay hindi po sila makakorap kung hindi po sila kinokontrol ng mga congressman. Alam po natin yan. Kasi kung sasabihin ng mga congressman, hindi ako manghingi ng komisyon, gawin mo lang ng tama ang proyekto. Diba? Pwedeng ganon. Pero, ang mga diskaya, napipressure silang magbigay ng komisyon kasi, takot rin sila. Na kasi kung hindi sila magbigay ng komisyon, wala na silang proyekto. Ang liit-liit ng kanilang, sa totoo lang may nakikilala akong mga contractors na mga kaibigan ko. Ang liit-liit ng return of investments nila. Kasi nag-i-invest rin sila. May mga materials pang binibili, mga equipments. Ang return of investment is too small already. Especially if hihingi pa ng share ang mga kongresista. So, ang tanong ko dito, sino ba ang pinaka-guilty? Kasi kung hindi sasabihin ng congressman na hindi tayo mangungurakot dito sa project na ito, walang korupsyon na mangyari. Susunod sa utos itong mga contractors na ito. Tama, mali, di ba? So, may nakikita silang mali. Kasi, this is, itong pangyayari na ito na ayaw na nilang makipagtulungan sa ICI, nangyari po ito pagkatapos ng nabalitaan nila na posibleng maging state witness na itong si Martin Romualdez. Something fishy. Di ba? At alam ko, itong move na ito na hindi sila makipag-participate ay siguro may nafe-feel ang mga diskaya na parang papunta sa kanila ang sisi. Sila ang idinidiin itong mga diskaya. So you might as well, ikaw na marami kang nalalaman na contractor, hindi ka makapag-participate. Siguro advice ng kanilang mga lawyer. Hindi natin alam. No, sasabihin ng lawyer, wag na tayo sa ICI. Kasi parang papunta sa inyo ang direksyon na kayo po ang pagbibintangan at maging malinis si Martin Romualdez at si Zaldico. Diba? Pwedeng ganun po ang mangyari. Diba? Pwedeng gayon. I might be wrong, I might be correct with my analysis. It's up to you. Kayo nang humusga, mga taong bayan. Okay? Yun po ang aking dyan. Eto, si Bongbong Marcos, ito binalita ito kahapon. Sabi dito, shinare po ito ni Alvin and Tourism. Will you heed the outcry of the people demanding your resignation? Yan ang caption niya. Kasi, ang sabi kasi ni Bongbong Marcos kahapon, kung may reklamo, bukas naman kami. Parang sinabi nila kung may problema, we are open. Okay? Kung ano mang mga solusyon, ano mang sasabihin ninyo, anong mga suggestion nyo, open raw sila. Sige,
magreklamo kayo. Sabihin ninyo sa amin. If it's something that we have to attend to, we will. Because we try to listen to everyone. Yan ang sabi ni Bongbong Marcos. Ako hindi ko maniniwala dito. Kasi duda ako ha, plastic ito eh. Huwag na tayong magbula. Ilang beses na ba tayong nabudol? Ilang beses na ba tayong kung ano-anong mga lumabas sa kanyang bibig na mga masarap pakinggan sa tenga, mga bigas na 20 pesos na mga ganun, ganyan. Ano pang mga flood control na 5,500 na raw ang naipatayo, pero yun pala, ayan, anong nangyari na ngayon? Di ba? So, kung sasabihin ni Bongbong Marcos ngayon na nakikinig sila sa taong bayan, maniniwala pa ba tayo? Oh, totoo. Di ba? Oh. Kasi ako this is my own opinion. This is my own analysis. Ang pinoproject kasi ni Bongbong Marcos ngayon, yung mga tumutulong siya sa Cebu, tumutulong siya sa Davao, kunwari, 'di ba? Kung mapapansin mo, kung tatanungin siya, "Sir, yung survey mo, tumaas yung survey mo." Kunwari, hindi siya concerned sa survey, 'di ba? Kung mapapansin, wala akong pakialam sa survey. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko na makatulong ako sa tao. Utot mo. Pero, kunwari wala raw siyang concern sa survey. Kung bababa ang survey o kung tumaas ang survey niya. Wala raw siyang pakialam. Kunwari, hindi siya concerned. Pero halatang halata ang galawan mo. Diba? Ang plastic mo, yung project na parang mabait ka, parang concern ka, may paganon-ganon pa sa tent. May patingin-tingin pa doon sa mga nahumupa na building. 'Di ba? Yes, aaminin natin 'yan. Tumaas kaunti yung survey mo. Kasi meron pa namang nabudol kaunti. Pero ako, duda talaga ako na ito po ay plastic. Kaplastikan lahat. Okay? Nabudol na tayo. Yun lang ang payo ko sa taong bayan. It's up to you kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Kung sa tingin nyo tama ang analysis ko. Pero yun po ang aking opinion. Personally, ayaw ko nang maniwala sa mga sinasabi nitong mga bulaklakin na kwento niya. Na he is willing to listen to taong bayan. O ngayon, tinatanong ka ngayon ni Alvin, kung sasabihin ng taong bayan na mag-resign ka, makinig ka kaya? Sabi nga ni BP Sara, DNA ninyo yan. It runs from the blood already. Ayaw mong mag-resign kasi, manang-mana ka sa tatay mo. Yung tatay mo nga, 20 years, ayaw bumaba sa pwesto. Di ba? So, wag kami, Bongbong Marcos, yung mga kaplastikan nyo. Wag kami. Okay? So, bahala ka na dyan, Bongbong Marcos. Wala tayong magagawa kung ayaw niyang bumaba. Sabi nga ni BP Sara, there's no point na magsigaw-sigaw tayo, mag-rally-rally tayo, BBM resign. Walang point yan. Kasi, hindi yan magre-resign. Ano yan? Buhaya. Buhaya ito sa kapangyarihan eh. Buhaya. So, talking about the trust ratings, heto yung balita sa trust rating. Pakinggan nyo muna. It's up to you kung maniniwala kayo sa rating na ito. Ito, panoorin nyo. Kapwa bumaba ang trust ratings ni PBBM at VP Sara sa latest SWS survey. Mula 48% noong Hunyo, bumaba sa 43% ang tiwala sa Pangulo noong Setyembre. Pero ayon sa Malacanang, deadma lang si PBBM sa mga numero dahil Deadma raw. mas nakatutok daw siya sa trabaho. Si VP Sara naman bumaba ang Ang corny. Di ba, corny? Ayaw ko yung survey na yan kasi nakatutok ako sa trabaho. Ang corny mo! trust rating mula 61% noong Hunyo sa 53% noong Setyembre. So, ito Ito. Bumaba raw ang trust rating nilang dalawa. BBM at si VP Sara. Ako, sa tingin ko,
in my opinion, fake news. Fake news. Hindi. Si VP Sara, wag nyo nang idamay si VP Sara. Ha? Si Bongbong Marcos lang ang bumaba ang trust rating because of the flood control projects. Siya ang pumirma niyan. Siya lang ang bumaba ang rating. Si VP Sara tumaas pa nga eh. Yun ang paniniwala ko dito ha. Ito. Dahil dyan, ito yung still, no? Bakit naniniwala tayo na si Bongbong Marcos lang ang bumaba at wag mong idamay si ang daming bayarang media. Ito, panoorin nyo ha. Makakausap natin political analyst Jean Franco. Magandang gabi po sa inyo, Professor Jean. Magandang gabi, Corina. Magandang gabi sa mga nanonood. Ito po bang mga trust ratings na ito, iba-iba po yata ang mga pinanggagalingan na numero. So, ano ba talaga ang paniniwalaan natin? Anong proseso o anong uri ng pagsasurvey ang pinaka mapagkakatiwalaan? Kasi depende to kung ang sagot ng tao depende kung paano siya tinanong, di ba? So dito sa trust ratings, It's the art of questioning. Paano mo mapa-oo o mapa-hindi ang tao. tiwala, no? Tiwala yung tinatanong dito at yun yung kumbaga merong mga pagpipilian yung mga tao kung gaano nila pinagtitiwalaan itong mga opisyal ng gobyerno na ito, no? I see. So may mga demographics din po na kaugnay dito. Yes, oo. Yes, oo. At nakikita natin na si VP Sara Duterte ay talagang across age groups, no, medyo talagang bumaba siya, at si Pangulong Marcos hirap pa rin dun sa mga 18 to 25-year-olds demographic. Oo. Dito sa latest. I see. Dito, So oo. sa 18 to 25 medyo hirap si PBBM. Yes, So what do you say about the shifting public mood? Yan daw ang sanhi ng pagbaba sa trust ratings ayon sa SWS. Yeah, oo, no? At ano rin ito, parang kino-corroborate nito yung earlier survey ng isang survey company naman, no? Na may parang merong mga grupo ng mga Pilipino na tila hindi naman undecided, pero hindi sila pabor sa presidente, hindi rin sila pabor sa vice presidente, no? So isang napakahalagang development ito. Well, dala na rin ng mga recent developments, no, katulad nitong flood control scandal, corruption scandal na ito. Ako personally hindi ako naniniwala. Kasi kung bababa man ang rating nila, si Bongbong Marcos lang. Ang flood control is connected to Bongbong Marcos. In any way, hindi po connected si VP Sara sa flood control. Kung bumaba man si VP Sara, it's because of the confidential fund siguro, maniniwala pa ako. Dahil sa paninira nila kay VP Sara. Pero itong flood control na ito, inamin mismo ni Bongbong Marcos na merong flood control corruption. Si VP Sara, ang confidential funds, hindi niya inamin na winaldas niya ang pera ng confidential funds. It is yet to be discovered kasi hindi nga natuloy yung impeachment. Ipapaliwanag na sana ni VP Sara na sabi pa nga niya na duguan ang gusto niyang hearing, di ba? Pero hindi natuloy. So ako dito hindi ako naniniwala na bumaba si VP Sara. Yun lang po kasi naniniwala pa rin tayo. Maraming media na bayaran. Maraming survey rin na bayaran. Hindi kagaya ng mga vlogger na kami, nagpa-vlog kami in our own. This is our own account. Wala pong nagko-control sa amin. Sila, meron silang mga boss. Itong mga survey firms, itong mga mainstream media, meron silang mga boss. Yung mga boss, binabayaran yun. Mga manager ba o mga pagmamay-ari na kaalyado yung mga politiko. Kami. Sino bang nagbabayad sa amin? Sasabihin na, bayad ka ni Duterte. Paano magbabayad si Duterte sa akin? Nakakulong doon. Utak-utak rin ang isipin. Kaya ako, bumaba ang survey ni VP Sara. Fake news. Hindi ako maniniwala dyan. Okay?
Yun lang po. Heto, pag-usapan rin natin bakit nasabi nila na strong leader itong si VP Sara. Kasi sinabi na yan, maraming nagsabi na, ay VP Sara, humingi ka na lang ng tulong kay BBM para maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Ayaw yan ni VP Sara. Basta ikaw na leader ka, na may prinsipyo ka sa buhay, imagine na tatay niya yan ha. Pero hindi niya sinugal yan na option. Kasi sunod-sunuran ka na kay BBM, di ba? Kung gagawin, may utang na loob ka na. But iniisip ni VP Sara ang future ng bansang ito. Bakit magpakontrol tayo ng isang Marcos na walang layunin kundi pinipirmahan lang yung mga biggest corruption ng mga budget na ganyan? Makipagkaalyado ba? Magpakontrol ba tayo ng isang taong ganyan? Di ba? Na ayaw magpa-drug test? Drug test ha? Obligasyon niyang magpa-drug test kasi ang taong bayan ay china-challenge siya ng taong bayan, ha? At sinasaad doon sa konstitusyon na kapag ikaw ang presidente, ialay mo ang sarili mo sa konstitusyon. Kapag sasabihin ng konstitusyon na sumunod ka kung anong sinabi ng taong bayan, sumunod ka. Anong sabi ng taong bayan? Magpa-drug test ka para alam namin na matino pa ang isip mo na hindi ka gumagamit. 'Di ba? Kung sa ganun, na magpa-drug test ka at negative ang result na hindi ka gumagamit, well, that's good. Happy kami taong bayan. Pero ayaw mo magpa-drug test eh. 'Di ba? So, eto, panoorin niyo itong balita na ito. Hinding-hindi raw hihingi ng kahit anong tulong si VP Sara kay PBBM para sa interim release ni FPRRD. Anya, hindi na raw mababawi ang ginawa ng Pangulo sa kanyang ama. Family matter na rin daw kung kanilang ituring ang kinakaharap na nakatatandang Duterte. Hindi ko kakasabit si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. For me to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Inapila na ng kampo ni FPRRD ang pagbasura ng ICC sa hearing. So ako dito, malalim ang pinanghuhugutan ni VP Sara. Talagang dinibdib yun ni VP Sara ang ginawa nila kay Tatay Digong. Bastos yun. Torre, Remulla, sino pa yung Chief PNP, Marbel, Bongbong Marcos, John Vic, binastos nila talaga. Binaboy ika nga nila si Tatay Digong. Sabi nga ng mga expert na mga lawyers, kinidnap nila. Grabe, di ba? Grabe. Wala silang pakialam. I-bend nila ng i-bend ang law para lang sa kanilang political agenda. Para sa kanilang political interest. Kasi takot sila dito eh. Takot sila dito. The only option they have is to put Duterte in the ICC para hugas kamay sila. Kasi dapat mong sagutin yan, Duterte, yung mga kasalanan mo, bla 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 bla. Utot nyo. Ginamit nyo lang ang ICC sa pansarili nyong interest sa politika. Yan ang katotohanan. Huwag na tayong magbulahan dyan. O heto. Heto pa ang pinakamatindi. No? Bakit? Hindi ko maintindihan si Remulla, no? Bakit mas may interest pa siya dito sa mga SALN ni VP Sara? Pero ginawa naman nila na lahat ng mga government officials ay mag-request na ibigay ang mga SALN na yan. Kasi si VP Sara unfair, sabi sa tingin ko
Hindi man siguro sinabi ni VP Sara, pero sasabihin rin ng kampo ng mga ni na VP Sara na unfair naman kung si VP Sara lang ang hihingan mo ng SALN. Kung hihingi ka ng SALN ni VP Sara, lahatin nyo na. Lahat ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Di ba? So, wala pa rin lusot si Remulla dito. Kasi sabi ko, na ombudsman ka? Sa sobrang daming korupsyon na nangyari, inuna mo pa itong kay VP Sara? Na SALN ni VP Sara. Itong Farmally issue. Okay, link ito kay Duterte, itong Farmally eh. Tapos na ito eh. Pero bakit pinalikan pa ni Remulla? Ito, harap-harapan itong flood control na korupsyon, oh. Bakit hindi yun mo ang unahin mo? Ito, panoorin nyo si Remulla. So, Ombudsman, yesterday, you, once again, I would have to say you're allowing now the public to access SALNs of government officials and employees that fall under the Ombudsman's office. I understand kasi, sir, that not all SALNs are filed with the Office of the Ombudsman. For purposes of Yes. clarification, sir, who submits their SALNs to the Office of the Ombudsman? All employees of the executive department should have a file with us. But usually just salary grade 27 and above are filed with us, and the rest goes to the Civil Service Commission. But with the digitizing now of records, I think we can accommodate all the records of all government officials, including the other branches of government if they will allow it. At least that is what we say now, because we will have to request them to issue us copies of their SALNs also. So, sino pong nagsasubmit sa inyong opisina ngayon? President? Vice President? Vice President, the Executive Department, Cabinet Secretaries? Cabinet Secretaries, and everybody else who has a record of SALN above Isalin nyo na si Martin Romualdez at si Zaldico. salary gate 27. But with the digitizing, as I said earlier, we'll be able to have everything on file very soon. But Ombudsman, the senators and the congressmen, they don't file their SALNs before the Office of the Ombudsman. Hindi ba they file it in their respective SecGens? Yes, the House keeps its own records of the SALN, and the Senate does it also. But there is no record naman of them withholding information from the Ombudsman so far. But as far as public access is concerned, that is another story, because everybody has his own rule. And probably I will have to meet with many of them on how we can make this more transparent for all agencies concerned. It's important you said that, sir, because I was actually trying to research on this. And that's why I wanted to start with the fact that if we were to talk about senators and congressmen, they do not submit their SALNs to the Office of the Ombudsman. They submit it to their own departments. But ang Ombudsman po, Presidente, Vice President, Cabinet Secretaries, and Constitutional Commissions. Here's where at least I saw a possible problem, that it appears, you can correct me if I'm wrong, sir, that with regards to the Supreme Court, meron po silang sariling guidelines on how to allow the possible release of SALNs. The Yes, Senate, they've always acted that way ever since, no? Well, actually, I will have to speak with them about this, because the success of the justice system and everything about it also relies on the Supreme Court. I mean, half of it, or maybe more than half of it, is the Supreme Court. So the transparency that we require of everybody should be there also for the men in robes, the men in robes. The men and women in robes. yeah, that's why I wanted to discuss that with you, Ombudsman. Dahil from my understanding, may guidelines po ang Supreme Court, may guidelines po ang Senado, may guidelines din po ang House of Representatives. And then, Yes. of course, the Office of the Ombudsman also had its own guidelines in the past when it was Ombudsman Samuel Martires, di ba? Doon nga po medyo natigil, hindi pinayagan unless with the consent of the party, hindi ho ba? That's why it Yes. became very controversial. So, how will this work? If you look at Republic Act 6713, which actually
that doon po nakalista yung dapat mag-submit ng SALN. Ano po? How are you looking at a way to kind of make this consistent among all branches of government in terms of how we are able to access? No, kasi baka ngayon lang yan. Kasi para sa ikagay ng political career ninyo. Kasi duda ako rito ha, ito mga salin-salin na ito. Ang target nito si BP Sara eh. Di ba? Yan ang tanong ni Pinky Web ngayon. Kung gagawin nyo ito, dapat consistent na ito. Hanggang kung itong mga salin na ito, once papasok ka sa politika, open na yung salin mo. Ganun siguro, di ba? Huwag lang si BP Sara ang target. Don't be selective, ika nga. The officials' SALNs. Yes, Pinky. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials, have accountability issues. Diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Yun nga sinasabi ko lang, wag lang masira yung data privacy ng ibang tao, kagaya ng mga pangalan nga ng mga minor children, yung exact address, yung signature, yung government ID numbers. Siyempre, iniiwas natin yan. Pero otherwise, we should try to be as transparent as possible, because it is critical to our country that we curb corruption. It's already a crisis of proportions talaga. So, part of the resolution or the decision that you put forward is that we will be able to access the officials' SALNs, but there will be redacted parts. Konti lang naman ang re-redact yan, Pinky. Konti lang talaga, kung tutuusin. Hindi naman masyado talaga eh. Ito lang talaga yung pinag-iingatan mo. Ang tanong ko dyan, Rimulya, ano ang parusa kapag nag-declare ng SALN ng isang politician na false information ang kanyang SALN? Anong parusa niyan? Di ba? Kasi ako pwede. Ako, isang politician ako na I own lots of billions of pesos. Tapos yun, dineclare kong SALN 5 million lang. Kasi yung iba, ginawa ko na ng paraan na itinago ko yung pera na yun. Di ba? Kung matuklasan na merong ganyan, anong parusa? Dapat may ganun rin, di ba? Makidnap yung anak at baka sa ating ibintang may mangyari, dapat talaga alagaan din natin ang nature ng information na ating binibigay. Understand, sir. In fact, I wanted to discuss that with those watching us right now kasi tatanggalin po syempre, yung pangalan ng mga anak. You don't want to know Minor children. the minors rather, and their Yes. age. Hindi ho ba? Yes, And yes. even the exact address will be redacted. Exactly. Bawal din yan. Ano pa po yung redacted? Sabi niyo kanina, yung signature, obviously. Signature. Yun. Basically, yun lang talaga eh. Yung home address, very important yun. Kasi baka dumugi ng tao yan. Tapos maging lynch mob eh. Sana iwas naman natin yung So ganung pwedeng baby. ilagay lang po, kung nakasulat po, Makati, iiwan lang po ba yung Makati o i-redact din po yung Makati? Yung Makati, iiwan natin yun. Okay. Iiwan natin yun kung gano'n. Iiwan yung city, hindi lang po yung exact address. All right. Of Okay. course. So, yan po ang gagawin nila ha, SALN. Buti naman, Rimulya, kung ganun. At dapat consistent kayo na tuloy-tuloy na ito. Hindi lang ngayon. Kasi baka sasabihin na naman ng taong bayan na ginawa nyo lang yan para pabagsakin si BP Sara, para hindi makatakbo sa 2028, para eto na naman ang ibabato sa kanya na ma-impeach siya. Yang SALN na yan, kung uukayin mo si BP Sara ng kanyang SALN, kung uukayin mo si BP Sara ng kanyang SALN, ukayin mo na lahat. Pati yung kay Dilima, ukayin mo. Di ba? Pati yung kay Hontiveros, ukayin mo rin. Di ba? Yung mga sinabi ni Katuning na mga insertion, so dapat ukayin natin yun kay Hontiveros rin. Na SALN, ha? So,
Kayo, ayun, anong masasabi nyo dito, taong bayan? Kayo nang humusga. Sa tingin nyo ba itong si Rimulya ay ang layunin niya ay ginawa niya ito para isa ito sa makatulong na maiiwasan ang korupsyon sa Pilipinas? Ginawa niya ba yan heartily? Sa tingin ninyo? Kasi ako, bakit kasi inuna pa yung Salen at Parmali na yan? Di ba? Okay man ito. Okay, wala talaga kong problema dyan kasi tama rin naman yung Salen na yan. Ang akin lang, no? Unahin, bilang isang ombudsman, unahin siguro natin yung ipapatawag mo yung mga contractors, no? At tanungin natin yung mga contractors, sino yung mga kongresista na binibigyan ninyo? Yun ang unahin natin. Kasi billions of pesos po ang maibabalik na pera sa taong bayan kapag ganyan ang gagawin natin. Kung Salen lang, si BP Sara lang ang ating uukayin dyan. Let us say, si BP Sara ha, corrupt si BP Sara. Magkano yung kinurap ni BP Sara? Kuno? 125 million? Million lang. Pero yung mga contractors na binibigyan ng mga kongresista, billions yun. So siguro, sir, palpak ka doon, sir. Unahin natin yung malalaki. Di ba? Yung malaking kinurap, unahin natin yun. Ha? Kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, kayo nang humusga. Mag-comment, mag-react, usap-usap tayo sa comment section, okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time lang sa Don Mar TV, subscribe na. Ha? Walang bayad ang subscription. Libre lang yan. Updated ka pa. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.